Surprise everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, kung saan ang mga hindi inaasahan, ang mga hindi natin i-expect, lahat yan pwedeng mangyari dahil sorpresa ang ating episode ngayon. So, syempre mag-uumpisa yan sa kung sinong ating guest. Isang malaking sorpresa para sa akin. First clue. Ayan, wala nang paligoy-ligoy pa. Diretso na. First clue, 14 years na sa trabaho, pero isa siya sa pinakabago. Ay, alam ko na to. Okay, hindi kriminal pero madalas krimen ang pinag-uusapan. Hindi doktor pero pwede mo siyang makonsulta. O walang iba kundi si John Consulta. Exclusive. Kailan nakakabit yung exclusive? Hi, John! Ay, Mia, ang galing naman. Grabe. O, diba? Na-impress ka ba sa aking guessing abilities? Galing. Ako, excited ako, John. How are you? I'm good. Just came from coverage. Pero eto nga, nung sinabi sa akin, ang pinakatanggi ko rito, oo. So Promise, I'm ha? so glad to be here. So excited to be here. Next time na mag-invite kami, ganun pa rin yung pagtagi mo. Oo, ha? Oo din. First of all, John, I want to congratulate you dahil eto na, mag-uumpisa na ang iyong bagong show. Kwentuhan mo naman kami. Alam ko this will be airing every Saturday before 24 Oras Weekend. Tama ba? That's correct, no? Ito ay walang iba kung hindi ang Pinoy Crime Stories. Malaking sorpresa din actually sa akin to. Hindi lang ikaw yung nasosorpresa, ako din. Kasi actually, tagal ko sa GMA for the past 14 and actually 15th year na ko lang actually ngayon. Happy naman tayo no sa ating ginagawang covering before sa Congress, nakapag-cover tayo sa Senate, sa Office of the Vice President for a time. Pero palaging yung first love ko is always sa crime eh. And this time it's going to be brought to a higher level, to a different level kasi mas in-depth yung magiging pagtackle nito pagdating sa Pinoy crime stories. So talagang kami ng team ko excited na kami na ipakita lahat ng mga pinaghahandaan namin, lalo na doon sa mga pagbabago na mangyayari nga dito sa afternoon na punong-puno ng drama, action at pagsasolve at in pursuit of truth and justice sa mga biktima ng krimen. Uy, alam mo, I'm so excited to see the show kasi minsan, pag meron kang stories sa balita, sa 24 or sa Saksi, parang bitin. Di ba yung crime story? Kasi syempre, di ba, you have to fit it into a minute and a half or 3 minutes at the most. So parang, alam mo, marami pang story ang kakabit dun sa nireport mo eh. So dito sa Pinoy Crime Stories, dun namin makikita yung buong kwento. Totoo yun. Tama ka doon, Pia. Actually, kasi di ba, may kasabihan sa English the devil is in the details. No? Exactly. Nandun talaga yung juicy part eh. Lalo na yung ito, ipapakita natin yung mga behind the scenes. Yung paano ba sinolve yung krimen? Kasi most of the time, pagka humaharap tayo yung press conference, di ba, nung nagko-cover ka before, nakikita mo na yung, okay, nakaprocess na yung kung sino man yung mga kailangang i-cover, yung mga suspect, ganito yung mga biktima, yung police, parang okay, nakalatag na lahat. Pero this time, we will actually walk the extra mile. Babalikan natin yung mga stories ng krimen na talagang pinag-usapan at saan ba nagsimula to? Ano ba yung kwento sa likod? Sino yung mga involved at papaano siya na-solve? Lalo na Pia dito sa first episode natin, itong pilot episode, na medyo talagang kakaiba yung nangyaring twist eh. No? Kasi nga sa news 2 minutes lang. Pero dito sa Pinoy Crime Stories, hindi naman only, pero mas mahaba talaga. Mas maraming paraan na itatali kung papaano natumbok yung totoong nangyari at papaano nabigyan ng hustisya yung mga biktima. Alam mo, John, I'm excited for you kasi 'di ba parang sabi mo almost 15 years ka na in the industry reporting on the news, pero alam mo, wala ka kasing social media. So yung mga supporters mo, those who admire the work that you do, parang paghahanapin ka nila, parang they can't find much information about you. So eto na yung pagkakataon for us to talk about it. Dahil ba dito, meron ka ng mga bagong social media accounts? Wala pa? Yes, actually, even before Pinoy Crime Story, actually the late Sir Clyde Mercado, siya talaga yung naging susi. No? Nung in-interview nila nila Sir JC, at sinabi nila na part na ako ng eyewitness nung last Feb, isa sa mga requirement talaga sa akin ni Sir Clyde is, ganito yung pagkakasabi talaga na okay, John, ganito, no? Part ka ng eyewitness, pero wag mo munang ipopost sa social media mo. Sabi ko, sir, huwag ka magalala kasi wala naman ako social media. Wala akong FB account. Don't worry, sir. It's not gonna be a problem.
Yan ang problema. Kailangan may social media ka. Kasi kailangan mo daw mag-engage, kausapin yung mga Oo. viewers, 'di ba? Kasi iba na yung panahon ngayon. And so, Mhm. I was really trying to put it off for a long, long time. Pero he kept on asking in a very nice way. Sige, John, nakita ko yung story mo kanina, no? By the way, ano na nga pala yung link ng FB account mo? Ipa-follow na kita. Wala Kaya kang parang, lusot. walang lusot. Kaya with the help of your kumari si Monica, tinulungan niya akong gumawa ng FB account. And ito na ngayon, no? Partners in crime kami dito na talagang kailangan up to date at detalyado yung ilan sa mga nangyayari sa mga kino-cover ko. And dito sa Pinoy Crime Stories, buti na lang nabanggit mo kasi actually merong bago ngayong FB page ang Pinoy Crime Stories. No? So Okay. dito natin makikita yung hindi lang yung yung iba pa mga detalye, kung hindi pagkakataon din ito para mag-feedback ng ating mga viewers and perhaps baka meron silang gustong pasilip na mga irregularities or mga storya na pwede Mhm. natin balikan, pwede Mhm. sila mag-message through that FB page ng Pinoy Crime Stories. Okay, nako, I'm sure magfa-flood yan yung inbox ng Facebook page nyo kapag nag-umpisa na talaga. Speaking of flooding, ako, di ba, isa sa mga nagfa-flood ng Viber mo? Kasi minsan, pag may, ikukwento ko dun sa mga nakikinig sa atin, pag may mga nagte-text or nagme-message sa akin, tapos may gusto silang i-report, tapos kailangan ng tulong ng NBI or kailangan ng tulong ng police, lagi kong tinatawagan or message si John dahil si John ang the best na makakatulong dyan dahil siya na ang may contact sa lahat. Di ba, John? Tama yun. I'm proud to say na tama, certified isa ka sa mga suki, no? Pero yun naman ang kagandahan doon mga kapuso. Alam mo si Pia, lahat ng lumalapit sa kanya, sinisikap niya matulungan. Kahit na hindi niya abot man yung ibang mga specific divisions ng NBI, sa akin niya nire-refer. At sabi ko, ako, kailangan ma-solve tong krimen na to. Kailangan matulungan itong tao to. Galing kay Pia to. Ako, boss, ano na nangyari? Ako na nagpapala pa. Sige po, sir. So, at least, nagpapasalamat tayo sa tiwala. No? At kahit saan naman, kahit sinong kapuso naman na pwede nandaanin, syempre, tayo, it's steward lang sa ating pwesto at we might as well do our very best for the Lord na magtumulong no, sa mga tao na nangangailangan ng tulong. After this episode, mafa-flood na yung inbox natin pareho. Ipa-forward ko rin sa'yo, ha, John? Oh, But anyway, John, ito na. This is the perfect time for your viewers, your fans, to get to know you even more. Na sino nga ba si John Consulta? Alam mo, akala ng mga tao, yung buong pangalan mo, John Consulta, exclusive. Kasi lagi ang storya ni John, exclusive. So akala for the longest time, si John Consulta, exclusive ba talaga yung apelido niya? So, kwento mo naman sa amin, John, paano ka ba nag-umpisa in the industry? Kasi ako, I met you nung nasa GMA ka na. But actually, oo nga, paano ka nga ba nag-umpisa dyan? Sa GMA ka ba nag-start? Okay, actually, yung una, no, yung name ko talaga, it's not really just John Consulta, but it's John Joseph E. Consulta. Yan. So, for Oh, those who are probably wondering, ano yung E? exclusive. Exclusive. Pwede. Pero, it's actually Estrada. Yan. Yung mga Ah, Estrada ng Pangasinan. okay, hindi Laguna. Hindi sa Laguna. More of sa Pangasinan sila. Nag-start ako actually sa radio when I was in UPLB. Isa sa mga requirements kasi namin, I was taking up Communication Arts, BA Communication Arts in UPLB then. Ang isang requirement ay kinakailangan namin maghanap ng isang lugar na mag-OJT kami. Marami sa mga graduates ng UP yung mga magka-graduate pa lang no kasi requirement yung for graduation yung OJT naghahanap na kagad ng mga malalaking networks para doon sila mag-OJT. Ako, I chose to go to the path less traveled. Sabi ko, pupunta ako doon sa isang lugar na gusto kong matuto, gusto kong magkaroon ng hands-on experience. Kasi I've been hearing some stories na kapag doon sa mga lugar, hindi ka naman mabibigyan ng exposure, utos dito, utos dyan, hanggang doon na lang. So gusto ko talaga matuto. So I went to this small radio station in Calamba, Laguna. So proximity-wise, medyo mas malapit siya sa UPLB. But to my dismay, pagdating ko doon, Pia, not one, not two, but 10 UPLB students nag-apply for OJT. Sabi ko, paano ako dito? Naunahan ka na pala. Oo, meron pala akong mga parehas mag-isip, di ba? So parang, okay, Lord, sige, di bale, okay lang, I'll just give my best sa radio station na to. And baon ko dun yung pangaral sa akin lagi ng parents ko, ng mother at father ko. Sabi nila sa akin, John, don't worry, wherever you go,
aspire to be the best that you can be. If you're a janitor, aspire to be the best janitor and you will definitely shine. Alam mo, Pia, pagdating ko doon sa radio station yun, literal, ang pinick up ko yung maging janitor. Ah, Kasi OJT ako doon. But I tried to walk the extra mile doon sa part na yun. Parang kahit hindi ko trabaho, ginagawa ko pa rin. So yung paglilinis ng booth, ng mga dyaryo, lahat na pwedeng ayusin, nag-aayos ako. So I did that one Saturday morning. Nasarado yung station, walang show. Ang nandun lang, isang gwardiya, tsaka yung aso niyang bantay. Nagpaalam ako, papasok ako sa loob kasi gusto ko by Monday, pag pumasok na yung mga empleyado, malinis na yung workspace nila. Pero lo and behold, may narinig akong parang tunog sa likod. No, na parang napaka-eerie. Sabi ko, ano to? Kababalaghan. Kaya ako lang nasa loob ng station. katakot naman. Ano po ito? I mustered all my strength and then lumingon ako, Pia. Bago ako makalingon, biglang narinig ko yung isang thunderous sound. Sino ka? Lako. Yung pala, yung station manager, si Ma'am Doris Agoncillo, yung nandun. Sobrang, ay, naku po. Ma'am, opo, ako po si Jan, OJT po ako. O, pasensya na po, naglilinis lang po ako dito para po maayos na po sa Monday. Pasensya na po, pasensya na po. So, sabi niya sa akin, okay, sino na po ito si pumunta dito para maglinis? Wala po. Nagkusa lang po ako. Kahit na hindi kasama yung sa number of hours na makakount sa. Oo. Little did I know na yun yung magiging encounter, experience namin na tatatak sa kanya. Bukod doon sa out of 10, ako lang ang binigyan niya ngayon ng opportunity na maging part ng isang radio program. Ang pangalan ng radio program noong time na yun, Pia, is ETC. Entertainment, Tips at Chikahan, ETC. Ang nangyari, merong 3 anchor doon. So nagkukwentuhan sila, anything under the sun. Ako yung 4th. Siningit niya ako nung station manager. At ako ang official na taga, oo nga. Ayun, ako yun, papel kayo. Yun, wala naman ako masabi. Sila, madami silang alam. Oo nga. Opo, tama po yan. Tama. Yun yung first experience ko sa broadcast. Nung sinabi mo yung title ETC, ano siya? Entertainment, Tips, and At Chikahan. Chikahan. Di ko ma-imagine si John Consulta na nakikipagchikahan. Kaya nga, panasabi ko lang, oo nga. Uy, pero not bad as a start, di ba? Yeah, oo. Di ba? So yun talaga yung mga first few words ko sa on broadcast, na oo nga. Di ba? Uy, pero gusto ko yung yung sinabi mo na parang nagkusa ka lang. Parang malayo talaga mararating mo pag ikaw nagkukusa, di ba? Totoo yan. Kasi dito sa mundo, mas sinusukat yung character mo. Hindi yung talino, hindi yung galing, but really more of your character. At proven na yon, proven and tested in so many instances. And yun yung talagang pinagpapasalamat ko sa parents ko na talagang itinanim nila sa akin na kinakailangan andun yung hunger mo palagi para matuto. No, to learn. Kasi you cannot claim monopoly of ideas. Maraming mas magagaling pa sa atin at makinig tayo. So, ngayon, dito sa PCS nga talagang ganun yung nagiging namin. Parang gusto ko matuto sa inyo. Kasi itong team na to, marami sa kanila nanggaling na rin sa investigador. So, they've been through a lot, no, with the late Sir Mike. And yung experience nila, gusto kong matutunan. Nagkataon naman tayo, may mga kaibigan lang tayo ngayon na nakapwesto ngayon in various law enforcement agencies. So, pagsasamahin natin yung dalawang bagay na yun. Going back doon sa ETC, hindi naman ako napakulang doon. Yeah. Binigyan ako ng chance ngayon ng station manager namin na actually may binigyan ako ng program na sarili. Ano to, after graduation, binigyan ka ng program? OJT ko. Oh, wow! OJT pa lang may program na. Ano yung show mo? Okay. Ang pangalan niya, Love Letters. Yan. Wala sa persona or personality mo ngayon, John C. Wala yung love letter sa Pinoy crime stories. Although pagka nagkaroon ng krimen, gano'n, di ba? Sa bagay, oo nga. Crimes of passion. Pero wala pa namang nangyari patayan doon sa mga binasa ko mga sulat. Yan. So, ano yun? Babasahin mo yung sulat, tapos magbibigay ka ng advice? Mga ganon, oo. Siyempre, pero bago yung advice, mag-play ka muna ng isang love song. Ganon. Asaya naman ang show na yan. May isa pa akong question. Ito, I'm really curious about this. Mula nang nabanggit mo, ano yung pinakamatinding love advice na nabigay mo dun sa radio show? I just have to ask, ano yung what's the craziest or the most intense love advice that you had to give? Siguro there was a point na sabi ko parang niloloko na siya. Kasi masyado siyang forgiving. Hindi pa niya tanggap. Oo. Sabi ko na kinakailangan mahalin mo sarili mo. Makipaghiwalay ka na.
Kasi karamihan doon sa mga sulat, more of patawarin mo na, nag-e-effort naman siya. Kung minsan naman, parang ikaw yung baka nagkukulang ka naman, baka you could probably be creative in some other things and to show your care for the person. Pero yung isang letter parang, parang wala akong makitang bakas ng mahal ka niya eh. Parang Ganun mo harapang lokohan sinabi. na. Oo. At ito, hindi na rin ako papaligoy-ligoy. Oo nga. Hindi pa katapusan ng mundo na titigil mo yung pagmahal mo sa kanya. Oo. Parang if it doesn't work, your world will continue to turn, di ba? So, ano naman, May parang sinunod naman niya. sinunod naman niya. May nakukuha ka ba mga follow-up letter na, "Oy, Dear John, Dear John. Dear John, sumunod ako sa advice mo. Gumana siya." Or, "Dear John, sumunod ako sa advice mo. Hindi siya gumana para sa akin." Meron, may mga matitigas ang ulo eh. Oh, talaga? Ano yung mga hindi Oo. sumunod? May mga Mga hindi hindi sumunod, sumusunod? like, halimbawa sabi nila na parang mahal ko siya eh. Yung sinabi kong ano na yun, Oo. Hindi um, niya hiniwalayan. hiniwalay niya for a time tapos biglang later on nalaman ko binalikan Ah. din pa rin niya. Kaya lang, Ay. medyo hindi naging okay in the end, no? So, Oh. pero may mga iba naman na nagpapasalamat na medyo nag-work yung Mhm. kailangan yung surprise sa'kin or hindi naman kailangan sa lahat eh, bongga yung surprise eh. Kahit in the simplest things. Kung Small minsan, gestures. yun yung mas mapapansin, yun ang mas tatatak, 'di ba? Oo nga. So, I I yes, love at this. kailangan huwag kakalimutan yung mga special dates niyo, yung lalo na birthday, anniversary and all. Pwede magkaroon ng spin-off ang Pinoy Crime Stories. Thank you for satisfying my curiosity kasi na-curious talaga ako eh nung sinabi mo na nagbibigay ka ng love advice. Oo, pero you know what, Tia, akala ko kasi parang okay, lahat itong mga 'to gawa-gawa lang 'to ng mga scriptwriter and all. Pero, would you believe may mga actual na sumusulat talaga. Nagpapadala talaga. Meron mga nagpapadala ng letters. And dumating sa point na because of that program, 'pag nagbi-birthday ako, kasi umabot ako ng more than a year do'n sa radio station eh, at yung program na yun hinawakan ko siya. May mga tao na nag-a-absent sa school, sa trabaho, yung iba nanay, pupunta may dalang bangus, kung ano-ano kakanin. Tapos, "Ano po ito?" "Ay kasi natutuwa kami dun sa program mo, gusto naming maki-celebrate sa'yo in this way." So, sobrang fulfilling yung feeling na yun, Pia, na ang dami mong naging kaibigan, kakilala, na walang hinihinging kapalit. More of gusto ko lang maging kaibigan and they're saying na parang we're your listeners and we're encouraged yung sa mga sinasabi mo, ginagawa mo. Dumating sa point, Pia, na sabi ko, gusto ko na mag-retire dito. Gusto ko na mag-retire dito sa radio station at ang saya Oo. ng buhay. Oh, actually, nung time na yun, 'di ba? Parang sobrang fulfilled na ako nung point na yun. Pero things went to a different turn nung nagkaroon ng mga malalaking coverage sa Manila. Mhm. So ang ending was, there was this huge event at the Senate, may iniimbestigahan. Buong bansa talaga nakatutok. Sabi ko sa station manager namin, "Ma'am, wala ba tayong papadalang magko-cover? Kasi ang laking storya po yan eh." Sabi nung station manager namin, "Diyan walang budget. Makinig na lang tayo sa ibang radyo." Tapos, Doon na lang kumuha ng storya. Alam mo ba? Okay. Tapos biglang nagkaroon ako ng idea, Pia. Sabi ko, "Ma'am, magvo-volunteer po ako." "Anong volunteer mo?" "Pupunta po ako dun sa Senate, magko-cover po ako." "Ha? Wala nga tayong budget." "Wala akong problema. Wala akong gagastusin. Ako na ho, sarili ko. Sarili kong load, sarili kong gas, sarili kong sasakyan. Pupunta po ako dun, magko-cover ko para sa atin." "Ganun ba? Wala kaming babayaran, wala kaming ano?" "Sige, humayo ka." Pinapunta ako sa Senate, nag-cover niya Ah. ako. Yan. So, dala ko lang yung aking cellphone. Na nung time na yun, hindi pa yung smartphone talaga, malaki pa. Meron pa akong vest nun. And then I also had this ID. Sobrang laki niya, Pia. Pwede siyang maging waiting shed. ID, ang laki. Panangga sa ulan. Yes. Pero you know what happened? Oh. Nung time na yun, yung ini-interview, kailangan ilapit yung telepono doon sa ini-interview. And then what Hmm. happened was, yung tao ngayon, nagsasalita, so may tanong ako, may sagot siya, pero yung telepono ko lang, little did I know na habang nagtatanong ako, may mga nagko-cover na ring ibang TV. Lumalabas ako sa ibang TV station. Oh, So may mga nakikita ka na. nag-message, yes, so may nag-message sa'kin, "Diyan, nasa ganito ka na bang station? Nasa ganitong network ka na?" "Ito, nasa ganitong network na." Iba-ibang network yung sinasabi. Sabi ko, "Ha? Bakit yun mo nasabi yun?" "Eh, nakita ka namin eh, nandun ka."
Ay hindi, nandun lang ako sa likod, sinisikap kong ilapit yung cellphone ko dun sa i-interviewin ko. Hindi na ako taga dun sa network na yun. And then, ito yung Mhm. nangyari. Nung bumalik ako sa radio station, merong isang TV station na tumawag sa station namin. Pero yung station manager, nung natanggap niya yung tawag, tinago niya sa akin yung call. Oh, Hindi niya ayaw sinabi kang sa akin. pakawalan. Yes. Hindi niya sinabi sa akin. Pero, naging blessing in disguise kasi during that time, doon ako nakapag-enroll ng Masters ng Public Affairs sa UPLB. So, What? nakapag-enroll ako. Ang naging ending is, after 2 weeks, sabi niya, John, tinatawag niya ako sa office, John, I have a confession to make. Ano yun, ma'am? Ano po yun? Oo, may tumawag kasi sa'yo eh. Pero tinago ko. Pasensya ka na. Sasabihin ko na sa'yo. So, ito yung number, ito yung pangalan ng tao, paki-contact mo na lang. Sabi ko, okay po, sige po, wala akong problema. Hindi ka And then, nainis? medyo, kasi, but ano way pa rin siguro ni Lord yon Mhm. para mangyari yung mga dapat mangyari. Oo. Kasi kung halimbawa Okay. nakuha ko yun, malamang di ako nakapag-enroll ng for master sa UP. So, tumawag ako doon, and then, ang nangyari is, pinapunta ko doon sa station. During that time, meron kasing i-cover ng malaking event. Mhm. It was the impeachment trial of Mhm. then former President Joseph Estrada. So naghahanap sila ng reporter. To cut the long story short, sinabi sa akin nung nag-exam ako, lahat interview, and then ang sinabi sa akin, sige, John, we'll just call you kapag lumabas na yung result, ano. Pero I knew then, parang feeling ko, wala na yun. Pleasantries na lang yun, pero actually, Mm. that's it. From the 23rd floor, bumaba na ako sa ground floor. Palabas na ako ng building, pupunta na ako sa parking area. My phone rang. Unknown number. So when I answered it, hello? Si John, ito, no? Yung kanina. Yes po. Balik ka dito. Balik ka sa 23rd floor, kailangan kang makausap. May kakausap pa pala sa isa. Umakit ako sa 23rd floor. Pagdating doon, may kumausap sa akin. Ang sabi sa akin, may hawak siyang papel. Sabi niya, are you John Consulta? Ganyan. Yes po. Okay, sige. You're hired. I'm hired. Ah, my Yan. gosh, pang pelikula, John. Yun. So, yun na yung first stint ko sa TV, no? That was in Zoe TV. Tatanong ko sana sa'yo, anong channel ba ang may 23 floors na building? Ayan. Sa Oh, so Strata yun pala yung 2000 building. first. Okay. Yes, yes. And then how long were you there with them? I guess I was with them for mga 4 to 5 years. And then In after fact, na, GMA na. In fact, may mga nakilala ako doon kasi nung time na yun, I was there, the reporter in the Senate. So, Mm. and then ang pinaka-host ko pa noon sa station naman ng Zoe was Anthony Pangilinan and Chat Silayan, the late Chat Silayan. No? Mm. So, ang title pa namin noon was The Trial of the Century. So, ako yung reporter doon. Ah. Nung unang-una talaga, Pia, sobrang kinakabahan ako. Yung una kong live. Actually, kung maalala ko, yung hati pa ng buko, parang gitna pa nga yun. Mahanap ko ba to sa YouTube? Wag sana. Wala pang YouTube yata ng time na yun. Gitna pa yung hati ko. Yung time na yun, Pia, parang dun ako ni-require na magsuot ng glasses. Kasi mukha daw akong totoy na pinabili ng patis. So, kailangan suot ng salamin. Teka, so walang grado yung salamin mo? Nung time na yun, wala. Ngayon, meron na. Ngayon meron na. Hindi na ako makakita pag wala. That was really my first baptism of fire. Nanliliit pa ako noon kasi parang yung isang stasyon, I heard had more than 50 people na nakadeploy sa Senate. Whoa. And then yung kanan ko naman, kasi by cubicle kami. Oo. Would you believe si Ma'am Jessica nasa kabilang cubicle? Okay, ako nandito. Okay. Kami, pipito. Itong tao. At least may kasama ka pang 6. At Oo nga kala ko eh. mag-isa ka lang doon. Correct, oo, totoo. Pero sobrang Wow. kinakabahan ako ng time yun kasi sabi nung isa, English. Good morning, Philippines. On live na siya. Tapos biglang yung kanan. Si Ma'am Jess na, parang mas malakas ng dating. Parang magandang nga ang Pilipinas. Ito, ang ganda. Naku po, lalo. Nininervous talaga ako. Hanggang sila sabi na sa akin ng floor director, na cameraman din, 2-in-1. Cameraman na, floor director, 3, 2, 1. Ako na. Alam mo, mindset ko ng Tia, 3 tao lang nanonood nung time na yon. Nanay ko, tatay ko, at yung kasapbahay namin. Yun yung iniisip ko. I was shaking. I was so nervous. Pero
Because Lord, kakayanin ko to through you, with you. Bawon ko yon, yung pangako ng Panginoon na I can do all things through Christ who strengthens me. So, nagsabi na rin ako, magandang hapon mga babayan, nandito tayo ngayon. So nagsabi na ako ng intro. No? Ang kagandahan nung coverage na yon was, hindi siya bumitaw. Kasi yung ibang mga network, kinakailangan bumitaw dahil may mga advertisement di ba? Pero yung Zod, dahil sobrang bata pa niya na station, nag-hook siya. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. So, kahit mga dull moment, naka-ere, yung mga behind the scenes, nakikita mo kasi naka-live Yun talaga yung naging papel ko doon. Hanggang sa naging eventually binigay sa akin yung pag-anchor ng newscast ng Zoe. Yun. Hanggang sa, of course, after that, hindi pa ako, wala pa ako sa GMA. Kasi I had a short stint with RPN 9. Yeah. Okay. So, right after Zoe was RPN, and then after RPN was GMA. Yes, correct. John, imagine this parang 15 years na tayo magkakilala, more or less 15 years. Ngayon ko lang nalaman yung origin story mo. Actually, now that I think about it, never ko naisip saan magaling si John bago siya nagpunta ng GMA. Parang, kasi pagdating mo sa GMA, ikaw na si Mr. Exclusive. So parang hindi ko na inisip kung ano yung pinanggalingan ni John Consulta. And it's so cool na, yung masters mo ba, natapos mo? Yes. Natapos ko naman siya. Grabe. Ngayon ko lang nalaman. Bakit ngayon ko lang to nalaman, John? Magkumpare naman tayo. Ba't ngayon ko lang to nalaman? Sorry kasi medyo in demand ka na sa mga lahat no? Hindi. Kasi kung ano-ano pinagkukwentuhan natin, no? Hindi ito yung pinagkukwentuhan natin. Dapat pala napag-usapan na natin to a long time ago. Kasi nga, ang pagkakakilala namin sa'yo is, parang the hard-hitting journalist who covers police stories, crime stories, and all that. And, so speaking of the crime stories, which is how we know you, diba? Parang doon ka talaga namin nakilala. Of course, nagko-cover ka rin naman ng Congress and like before sa Senate. Pero, nakilala ka talaga namin with your crime stories. Was there ever a time na parang dumating ka sa isang crime scene na parang gusto mong umalis, gusto mong bumalik? Kasi ako, I remember, there are really just certain crime scenes na ayaw mong lumapit talaga. I still remember yung una kong crime story, parang tapang-tapang ko, lapit ako. Hindi ko alam. Kasi 'di ba hindi naman uso sa atin lagi yung may police line, do not cross. Lately na lang nauso yun Pero dati talagang bihira yung maglalagay ng tape na gano'n. So ako talagang lapit ako, punta ako dun sa jeep. Hindi ko alam na nandun pa pala yung yung victim. And I was 2 weeks into the job. Umatras talaga ako. Sabi ko, pwede ba akong lumayo? I wonder if that ever happened to you. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Need to Know, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Need to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. Nakilala ka talaga namin with your crime stories. Was there ever a time na parang dumating ka sa isang crime scene na parang gusto mong umalis? I still remember yung una kong crime story. Parang I was 2 weeks into the job. Umatras talaga ako. Sabi ko, pwede ba akong lumayo? I wonder if that ever happened to you. Yes, it happened actually yung first coverage ko. There was this event in Calamba. Sinabi na sa akin na yung biktima, yung pamilya ng biktima nasa loob ng kwartong to. So ako naman dire-diretso kasi naniwala ako doon sa sinabi ng tao, nandun pa siya. At ang huling alala niya, pumasok sa loob. Yung pala lumabas na yung pamilya. So pagpasok sa loob, ang dilim-dilim ng daanan, Pia. Hanggang sa dulo lang yung ilaw na parang light bulb lang. So pagpasok doon, hinahanap ko na, wala akong makita. Hanggang sa pagtingin ko sa kanan, nandun yung bangkay sa kanan. So parang, okay. Medyo hindi talaga okay yung sitwasyon na yun. So, hindi ko na matawag yung camera. Ang layo ng cameraman ko. Teka, mag-isa ka pumasok? Hindi mo kasama yung... Oo, wow. Sabi ko na yung pamilya. Wala na pala doon. Yung biktima lang pala yun doon. Oh my! Wala ng buhay. So, first coverage ko, parang, oh no. Oh my! Buti pumasok ka pa the next day. Wala akong choice Uy, ang tapang mo, John. Pumasok ka, hindi mo kasama yung crew. Ako kasi sobrang matatakutin talaga ako. So,
pag yung coverage gabi na, tapos police story, talagang doon ako sa likod ng cameraman. Talagang sasabihin ko, wag tayong maghihiwalay. Correct. Kasi yun naman yung common ground natin, di ba? Parang alam natin na kapag okay, inutusan tayo ng office natin na Mhm. cover tayo ng isang crime story, andun yung of course, yung 4Ws and 1H, di ba? Yung who, when, what, where, how. Mhm. Pero ang isa sa mga bagay siguro na ang hirap lang maka-get over kapag kaharap mo na yung pamilya o kaanak ng biktima. Kasi yung Mhm. outpouring of grief, yung kanilang lungkot, yung kanilang galit, halo-halo eh. And sometimes, as journalists, may mga tendencies na sometimes may possibility na tayo maging jaded. Kapag masyado na tayong nasanay sa, okay, parang it's part of my everyday work na makita yung ganyan, na lang okay. Pero I realize, Pia, na hindi kinakailangan magkaroon ka pa rin ng empathy sa mga taong nakakasalumuha mo. Kasi habang ganun yung approach mo, tinatry mo na i-put yung sarili mo sa shoes nila, mas nakakakuha ka ng mga information na hindi mo makukuha kung nagtanong ka lang ng basic 1, 2, 3. So, it pays. And also, importante na maramdaman nila na merong nagmamalasakit pa rin sa kanila. Pero alam mo ba, Pia, more than anything else, kasi normal instinct na yung mag-sympathize to sa victim. I also, one of the things that I realized in covering crime stories, kailangan genuinely magkaroon ka rin ng, sabihin nating drive to listen to the suspects. Kasi most often than not, di ba parang, yan yung suspect, siya yung gumawa ng krimen, ano na yan, makukulong yan, mabubulok yan. Pero one thing that I learned is, ito yung best moment mo to reach out to them. Na lahat ng tao pointing a finger, na ikaw yung gumawa ng, hindi sa kinokondon mo yung mali niyang ginawa. Pero yung isa sa mga strategies ko na ginagawa pagka kaharap ko yung isang, sabihin natin, subject. Like halimbawa, yung isa sa mga ilalabas sa Pinay crime stories na isang subject, noong una very firm, na parang lahat ng effort mo, parang wala. Pero mas nakikinig sila pag walang camera, pag patay. Mhm. Kapag walang Hmm. naka-record, walang nakatapat na cellphone. Kaya every time na meron akong kaharap na subject, kaya mas madalas gusto kong ako lang sana yung kausap niya para walang distraction. I always give them 3 options. Pinapaliwanag, papakilala ako. Sir, ako po si Ma'am, ako po si John. Ito po, nandito po kami kasi ang duty po namin is to be fair. Kailangan marinig po namin lahat ng panig. At nakausap ko na po yung law enforcement, be it PNP or NBI. Pero nandito po kami para lang po kunin po yung side po ninyo. Para maging fair po kami. Ayaw po namin masabi niyo po na umi-ere po yung balita, fair. Napaka-bias niya si John, hindi man lang kinuha yung side ko. Kaya po, nandito po kami para po pakinggan po kayo. But, sa tanong ko po, kasi isa lang po yung tanong ko totoo po ba yung sinasabi po ng mga law enforcement or ng complainant? Totoo po ba yun? Mhm. Binibigyan ko sila lagi Pia ng 3 options. 3 paraan po para po sagutin. First is totoo, aaminin na talagang oo, totoo yung sinasabi nila. Pangalawa, deny. Hindi totoo yan. Nasama lang ako dito or hindi ko alam yung sinasabi nila or whatever. And then number 3, no comment. I will always remind them, alam niyo po, karapatan niyo po yun. No comment. Mhm. Dahil nung po kayo inaresto, sinabi po ng law enforcer, may karapatan kang manahimik. Mhm. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng magamit laban sa'yo sa korte. So, kapag sinabi mo na yung 3 bagay na yon, nag-iiba, nagka-transform instantly yung mukha nila. They will tend to, okay, itong tao ko makikinig. So, pakikinggan ko muna. Walang camera. No? So, pakikinggan ko muna yung kwento nila, kung ano man yung nangyari, kung remorseful ba sila or defiant pa rin na wala talagang nangyaring ganyang krimen. So, in the end, 95% napapapayag kong magpa-on cam. Kaya gusto ko talaga itong beat na to, Pia. Mhm. Kasi dito ka na makakalapit doon sa mga taong gano'n. Yung sabihin na natin nagkamali. Pero I will always tell them na lahat naman po nagkakamali, wala pong perpekto. Nagkataon po na itong pagkakamali po ninyo, na sinabi po nyo kanina sa akin, sa kwentuhan natin, meron pong mas malaking repercussion. Meron pong Mhm. consequence. Pero po, this thing will not entirely define you, who you are. Mhm. Parang nagkakaroon ako ng opportunity to encourage them still na hindi pa po tapos ang buhay dito. Gugulong at after pong halimbawa, sabihin po ng korte na kailangan niyo makulong, lalaya pa rin po kayo. Tuloy pa rin po Oo. ang buhay. At marami pong mga nagmamahal po sa inyo. Masaya yung ganong feeling na at the end of the day, hindi yung pinwersa mo yung mic na parang, bakit mo ginawa yan? Hindi ka ba nakonsensya? I try a different approach and so far, okay naman yung nagiging result niya. So,
regardless of age, of stature in life, basta pinakita mo ng respeto, babalik sa iyo yung respeto. Kaya talagang nagpapasalamat ako dun sa opportunity na nabibigay sa akin dito. I get to tell them na, mahal ka ni Lord, mahal ka ng Diyos. Siguro kailangan mo na kung talagang nagkamali ka, pagkakataon to na humingi ng tawad sa Kanya at tingin ng tawad dun sa mga tao na naagrabyado. Diba? So regardless kung ano man yung krimen. That is one thing that I'm most thankful for dito sa assignment ko to. Very important that the interviewee is comfortable with you. I'm curious, John, kung meron ka na bang naging storya na yung kumbaga hindi mo ma-let go na parang yung hanggang sa pag-uwi mo, bit-bit mo yung bigat nung storya. Kasi diba yung ibang kasamahan natin pag galing sa conflict coverage, kailangan may debriefing, diba? They really actually go through the debriefing sessions. Did you ever have to do that for any of the crime stories that you covered? Siguro yung debriefing per se, wala namang ganun kagrabe. Except for, well, kung minsan napapadala tayo sa giyera, di ba? Pero yung mga crime stories, I guess, yung may mga krimen kasi Pia na parang tumatatak sa'yo na parang kawawa naman talaga siya. Kung minsan kasi parang sa psychology, merong term na transference eh. Kung minsan kapag sinashare ka ng problema, kung minsan nakukuha mo yun. Kaya kinakailangan marunong kang bumalanse na hindi mo siya babit-bit pa uwi, di ba? Pero isa sa mga talagang tumatak sa akin yung kwento ni Bonita Baran eh. Imagine 2007, I was set to cover yung bagyo sa Catanduanes. Pero yung bagyo, nag-divert. Tapos eventually nalusaw. So sabi ko parang sayang naman yung yun yung first naisip ko na sayang naman yung biyahe namin dito. Wala naman palang mangyayari. Little did I know na habang nandun kami sa Kapitolyo, biglang may lumapit, kumatok, sabi na, "Sir, pwede niyo po bang tulungan yung kababayan ko po? Pwede ka naman sana papuntahin na lang yung crew, pero ako na lang yung pumunta." Sabi ko, "Sige po, punta po ako." So pagdating ko dun sa Kapitolyo, sa area, sa tricycle na nakaparada, nasaan na po yung biktima? Nandiyan po siya sa loob. Labas ka na, Bonita. So lumabas si Bonita Baran, yun na. Sobrang grabe yung nangyari kasi sa kanya. If you can recall, PI, siya yung helper, yung kasambahay, Yes. na na-plancha nga yung mukha. No? Na napingot yung tenga, hindi na nakakita dahil sobrang daming beses sinusuntok. So, nung time na yun, sobrang nakabag ako. Gusto ko siya tulungan nung time na yun, pero hindi ko alam kung paano. Karoon ako ng light bulb moment. Okay, sige. Cover ko po kayo. No? Kung gusto po ninyo. So, kinover ko siya. And then, nag-snowball yun. No? So, lumabas mula sa unang hirit umere, sa unang balita, hanggang sa pinick up na siya ng ibang mga media. Eventually, nadala siya sa Metro Manila sa tulong din ng Public Attorney's Office. And then, from several senators came in to help. Yeah, I remember that. Nag-hearing sila, di ba? Yes, sa Senate, nakulong yung mag-asawa. And then, sobrang sarap lang ng pakiramdam. Pero kung minsan, napapaginipan ko yung mga nangyayari kay Bonita. Kasi the way she would recall her story, sobrang detailed, sobrang vivid. And you can just imagine na parang, ang hirap ng sitwasyon na yun na nasa Metro Manila siya, yung pamilya niya nasa Catanduanes. Every time na may nangangamusta, hindi niya masabi yung totoo kasi parang umaasa siya doon sa pera na napapadala niya sa mga magulang niya. Ayaw niya maging pabigat. I had some, sabihin natin mga period na parang, nagtanong lang ako na parang, bakit ganun? Bakit kinilangan niyang pagdaanan yung sitwasyon na yun? Pero in the end, si Bonita rin yung nabigay sa akin ng realization na masaya na po ako na nabigyan ako ng hostisya, masaya po ako na nandyan po kayo, na itong mga tao, dumami po yung mga sumusuporta po sa akin. At masaya ako na naging instrument yung kanyang buhay, na nung time na yon dinidinig yung bill ng kasambahay bill. And dahil nga na-expose siya sa Senate at sa Congress, the same year, yung kasambahay bill eventually was passed as a law, diba? So, napakasarap ng feeling na naging part ka ng history. Kahit paano, kahit kalinggit-linggit, I think yun yung mga importanteng milestones na as a journalist, parang happy ka na, what if dinedma ko na lang yung katok dun sa ENG van na may humihingi ng tulong? Pwede ko na, kasi may ba akong pinapanood. Lumapit sa van. Akala ko nasa loob ka ng opisina tapos nagko-cover tapos lumapit sa'yo. Kumatok talaga sa van. Yes, nasa van. Nung time yun, nag-preview ako ng mga videos ng mga alon-alon, pero sabi kasi parang mag-produce pa rin yung story kahit wala namang bagyo. Pero lang, okay, parang naghahanap talaga ako ng medyo malakas-lakas na uga ng puno kung meron man. Kasi may kumatok lang talaga sa van. So, I've always realized na yung time na yun, na-realize ko siya na parang may purpose ang Diyos kung bakit nangyayari sa iyo yung mga ganung mga pagkakataon.
Maaring akala mo bagyo yung cover mo, pero kakaibang bagyo pala yung may encounter mo doon. At merong mas malaking dahilan na para dudugtungin natin, eventually, it will to become the betterment of that person, di ba? So, sabi ko ako, ang gusto ko kasi parang, habang nandito ako sa trabaho to, I want to be a change maker. I want to be a start of change. Diba? So, in pursuit of justice, in pursuit of truth, steward lang tayo dito sa trabaho natin eh. Diba? Hindi naman forever, no, na nandito tayo. Pero habang nandito, pinagkakatiwalaan tayo at nasa posisyon tayo ng ganitong klase ng pagtulong, gawin natin ang lahat para maabot yung mga gusto or kailangan matulungan. And it's stories like that remind us why we do the work that we do. 'Di ba? Parang hindi naman tayo basta magre-report lang eh. May dahilan kung bakit kailangan i-report ang mga storya. May dahilan kung bakit nire-report ang mga ganitong klaseng kwento. It's so inspiring, John, kasi alam mo yung sa'yo, hindi siya basta mga story yung binibigay sa'yo tas gagawin mo. Again, it's another case of John Consulta nagkukusa. John Consulta nagkusa maglinis ng radio booth. John Consulta nagkusa mag-report sa Senado para sa radyo. At John Consulta nagkusa na hanapin yung mismong biktima. At hindi lang basta mag-i-interview ka lang na token interview na masabi mo lang na interview mo. Talagang ginawan mo ng storya. And I think that's what we see. That's what we, your peers, see. And that's also what the viewers see in the stories that you do, which makes Pinoy Crime Stories something to really watch out for all of us. Not exciting in the sense na, ay wow, ano kayong nangyari? But exciting in the sense na we know that there's a place we can go to para humingi ng tulong, di ba? Tama ka doon, Pia, kasi talagang malaking oportunidad to para mas malapitan tayo ng mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng hustisya. Kasi imagine, dito sa magiging pilot episode natin dito, Pia, dito sa darating na September 16, meron sabihin na nating wow, mali na nangyari. Merong taong naaresto, nakulong, nakatikim ng kulong, pero in the end, yun pala, lalabas na, wala pala siyang kasalanan. Paano siya napunta doon sa sitwasyon na yon? At ito pa, no? Ito ang pinakamaganda. Eventually, lumabas yung totoong nangyari. Lumabas yung mga totoong may gumawa ng kasalanan kasi parang meron silang ginawa para palabasin na yung isa yung may kasalanan. Pero in the end, lumutang yung katotohanan at nagkaroon din siya ng justice na in a way for himself kasi nakulong siya, nakalabas na rin siya. Alam mo Pia, nung time na yun, kasi nakausap ko yung taong ito that was wrongfully accused. Sabi niya, nung time na yon na pumasok siya sa loob ng kulungan, sobrang hirap ang dinanas niya. No? Ito yung isa sa mga mapanood sa Pinoy Crime Stories dito sa ating pilot episode. Yung kanyang hirap na dinanan, sobrang grabe. Pero nung umere na yung story, yung again sa news maiksi lang talaga. Pero yung mixing story na lumabas yung totoo na wala pala siya kasalanan. Lahat sila doon sa kulungan nanonood. Sabi daw sa kanya ng mga kosa niya kasi nandun siya Oo. wala ka palang kasalanan eh. Ba't ka nandito? Yes. Ano yung mga kwento niya? Ano yung mga na-share niya ng mga thoughts na kanyang naranasan? Lahat yan mapapanood sa Pinoy Crime Stories. On that note, John, dahil alam namin na marami kang pinagkakabalahan at ikaw ay marami pang ibang dapat hanapan ng hustisya. Before we let you go, meron kaming inihanda na short game for you. Okay. Dahil ang ganda ng pangalan mo, 'di ba? John Consulta. So ang pangalan ng game na to, babasahin ko ha. I-konsulta mo kay John Consulta. So, hihingi kami ng advice. Imagine, John, kung naging abogado ka pala or kaya doktor. Diba? Para yung mga pasyente mo, yan ba talaga pangalan? Yan talaga apelyido niya. Pwede, no? Pwede talaga. So, kung yung anak mo, yung inaanak ko, baka maging doktor o kaya maging abogado. Ang ganda ng apelyido niya. No? Abangan natin yan. Perfect. Very appropriate. Okay, Yeah. eto. Pero may twist, syempre, dahil game naman to, we're doing this for the podcast, eto may twist to. So kung hihingi ako kunwari ng advice sa'yo, okay? So, Okay. tas bibigyan mo ako ng sagot. Okay? Iba-ibang situation to, ha? Okay. Problems of the heart. Ganyan. Okay? Okay. So, dahil nagawa mo na naman to before, I'm sure madali lang to para sa'yo. Okay. Okay. Dear John Consulta. Binuo ko na. Dear John, paano malalaman kung siya na ang the one? Madali lang yan. Kapag may mga binibitawan siyang mga salita, kinakailangan tinutupad niya yan. Kasi kung dun pa lang sa date ninyo, late siya, huwag ka nang umasa Oo nga. na sa mga mas malalaking bagay, magiging totoo siya. Diba? So, kailangan dun pa lang sa maliliit, kaya na siyang pagkatiwalaan. Kasi what more dun sa mga malalaki, kung dun pa lang sa maliit, sa simula pa lang, hindi mo na mapanghawakan yung kanyang mga sinasabi. Kaya, mag-pray ka,
Hingi ka ng guidance sa Panginoon na, Lord, siya na ba? Is she the or he the one? No? O may iba pa? Dasal. Siyempre mag-effort ka din. I-reach out mo yung sarili mo, pero kailangan may parameters. Kailangan meron kang ititira para sa sarili mo. Kasi in the end, kapag ka binigay mo lahat at nagkamali ka sa tansya, ikaw ang magiging biktima. At baka mapunta ka pa sa Pinoy crime stories. Mahirap. Yun ang ayaw mo. Ayoko yun. Wag na. Oo. Dapat may isang salita, no? Okay, next. Dear John, paano magtatagal ang long-distance relationship? Hindi mangyari. Mabilis mo na. Parang may experience ka ba doon, John? Hindi. Ang bilis mo sumagot. Text ko na lang sa'yo. Hindi kasi, actually, di ba may kasabihan tayo eh. Absence makes the heart grow fonder or go wander. May mga na-cover na rin akong ganyan na nagtiwala. Na-cover din. Oo. Talagang ito. Totoo, factual. na-cover. Okay. Hindi na-experience ha. Hindi, Na-cover. na-cover. Okay, At saka, okay. basta text ko sa'yo. So, kailangan tanongin mo yung sarili mo kung kaya mo mag-sacrifice. Kasi we know for a fact na kung halimbawang girlfriend-boyfriend, kapag halimbawa malayo siya, although ngayon, at least may technology no? Na hindi na kailangan sulat-sulat lang, more of talagang video calls, real time, baka, posible. Kaya lang, depende sa time kasi yung PA. Masyadong matagal. Ang relationship kasi mas nagiging maganda kapag meron kayong shared experience. Hirap at ginhawa, di ba? Pero kung hindi kayo magkasama, paano yun? Ano yung pagkukwentuhan nyo? Yung nangyari sa kanya at nangyari sa'yo? Parang hanggang kailan pwede mangyari yun, di ba? So, you have to make a decision. Hindi, kasi ang relationship eventually will have to be, you have to be a family. Diba? So, ang daming problema pwede mag-erupt kung halimbawa malayo kayo sa isa't isa. Kaya kung ako sa'yo, pauwiin mo na siya. Okay, paki-text sa akin yung pinanggalingan ng sagot na to, John. Na-curious ako. Hintayin ko text mo, ha? Okay, next. Dear John, paano ma-achieve ang work-life balance? Importante na, ako ang mantra ko is actually, my best for the Lord. So parang everyday, yung trabaho mo, you have to give your very best. Hindi pa pwede yung 50% lang. Hindi pa pwede yung 80%, 90%. Bigay mo. Para sa dulo, you will be able to tell yourself na parang, ito yung naging result ng effort ko. Ito yung, sa tulong ng Diyos, nabuo ko yung kwento, nabuo ko yung storya. Pero pag hindi mo kasi binigay, parang palaging may parang, what if, ito yung ginawa ko. Diba? Usong-usong ngayon yung what if. Dapat walang what if. Bigay mo yun. Para lahat ng araw na trabaho mo, okay ka. Pero pag araw ng pahinga, araw sa pamilya, dapat sa kanila yon. Hindi pa pwedeng, sige, singit ko yung trabaho ko ganito, daling ko yung trabaho ko. Nako, magkakaproblema na yan. Kasi work-life balance nga, kailangan balance eh. Mayroong pagkakataon na para sa trabaho, may pagkakataon para sa pamilya. No? Mhm. So, there's a time for everything. Hindi mo pa pwedeng sakupin yung kung ano yan dito, mag-sacrifice yung isa, kawawa naman. So, you have to learn to draw the line. You have to learn how to really draw your priorities and to be able to really put your schedules in place. Kasi napakahirap ng parang bahala na si Batman, no? Parang anything goes, spontaneous na, kung hindi pa pwedeng gano'n. Kailangan isang linggo, planado mo na ano mangyari sa'yo para in the end, walang pagsisisi. Nice answer. And last question, Dear John, anong dapat gawin kung galit ka sa coworker or boss mo? Pwede ka mag-no comment. binalik yung advice. Hindi, ang sagot ko dyan, dasal. Kung wala kang mapagsabihan, may nakikinig sa'yo. The Lord is always a prayer away. May mga bagay na parang ang hirap dalhin. Wala naman kasing perfect workplace or perfect person. Meron ka pa rin mga disagreements at maaring kuminsan tayo mismo yung imperfect di ba? Maganda na makita rin natin na baka masyado tayo nakafocus sa sarili, baka meron din tayo kailangan i-adjust. But in the end, ang Diyos laging nandyan. Sabi niya sa kanyang salita, cast your cares upon me because I care for you. Di ba? So, nandyan siya lagi. Handa siyang makinig. And for sure, if we put our trust on Him, we can never go wrong. John, I don't know how to tell you how much I enjoyed our conversation because I can't believe that after all these years,
meron pa pala akong mga bagay, basic things na I didn't know about you. Like how you became a journalist, ganyan. And one thing I especially love about this conversation is how your faith is so evident in the things that you do and how you live your life and how important the role it plays in your life is. And you sharing with that so comfortably with all of us is really such a joy, such a blessing. So thank you for that. Bago tayo matapos dyan, okay, baka meron kang gustong sabihin sa mga sumusuporta sa'yo, sa mga nagnanais na maging isang mamamahayag tulad mo at para magsilbing inspirasyon sa kanila. 3 bagay lang. No? Number 1 is, huwag ka matakot magkamali. Kasi kapag hindi ka nag-try, hindi ka nag-effort, kasi takot ka magkamali, you will never learn, you will never grow. Dapat, huwag mong ilimit yung sarili mo. Try to think out of the box. Kasi kung halimbawa, pare-parehas lang kayo ng iniisip, paano ka mag-shine? Try to find a way on how you can shine without hurting others. Tapos number 2, remember the word team. No? TEAM. No? Together, efforts are multiplied. Hindi mo kinakailangan saluhin lahat ng burden ng trabaho o ng problema ng mundo. You have a team. You have your family. You have your workmates. And in this case, ito sa Pinoy Crime Stories, nandiyan sila Sir Johnson Tama at si Sir Ian Simbulan. Talagang sobrang supportive, ang daming binibigay ng mga payo. Hingi mo sila ng payo, hingi mo sila ng mga ideas and try to grow from there. Hanap ka ng mga tao na makakatulong sa iyo na genuinely, talagang alam mong proud sila na kasama mo sila sa hirap at ginhawa. Look for your team. And then third, always commit everything that you do to the Lord. Kasi parang kung everyday ka lang nagtatrabaho na parang, sige, para lang kumita, uwi na, pasok, uwi, parang darating sa point na parang mapapagod ka. Friends, ibang kaibigan, they come and go. Pero ang Diyos never kang iiwan. Sa mga panahon na masaya ka, even in your darkest hour, hindi ka iiwan ng Panginoon. Kaya always lean on Him. Kasi mahal niya tayo. Walang bagay dito sa mundo na hindi niya ibibigay sa mga taong ibinibigay sa Kanya yung pagpapahalaga. Yun lang, no? For those who wants to have the opportunity, no, kwentuhan or messages, we're very open to that. Kasi talagang, sabi ko nga, si Sir Clyde Mercado talaga, sobrang inopen niya sa akin, Pia, yung importance ng social media. And with the help of Monica, talagang nagtutulungan kami para ma-reach out. No? Actually, ngayon pala may mga humihingi na ng tulong. Hindi pa man area ang Pinoy Crime Stories. Meron na. Nag-umpisa na. Yes. Oo. So ngayon, may mga nire-refer ako sa NBI, sa PNP. Mhm. So gusto ko maging avenue, itong Pinoy Crime Stories to change people's lives for the better. No? Sa paghahanap ng katotohanan at pagkuha ng katarungan para sa mga nangangailangan dito. Tell us, John, kung saan kanila pwedeng hanapin on social media and tell us kung tuwing kailan mapapanood ang Pinoy Crime Stories at kailan ang umpisa ng Pinoy Crime Stories. Okay, ang Pinoy Crime Stories po ay mapapanood na simula po ng September 16, 4:45 p.m. Sabado. Ito po napaka-exciting po naman mangyari kasi po makikita natin dito yung investigative tools na ginamit ng PNP at NBI sa pagresolba ng mga malalaking kaso, ng mga krimen na pinag-usapan at tumatak. Hindi lang ito yung mga bago pati yung mga dati. Huhukayin natin yun. Pakikita natin kung paano ba na-solve yung kaso na to. Ano yung mga naging elemento na hindi pa kailanman nakikita. No? So, meron ng mga nakapila para sa inyo to. Itong show na to. Kahit hindi ka mismo, kahit kamag-anak mo or kakilala mo, kaibigan mo, pwede mo ilapit para ma-bridge natin kayo doon sa law enforcement na pwede makatulong sa inyo. So, again, mga kapuso, nandito kami. Pinoy Crime Stories, every Saturday, 4:45 p.m. So, simula na po this coming September 16. And on social media, saan ka sa social media? Social media, meron akong Facebook page, John Consulta. Actually, yung profile picture ko doon, may hawak na camera for our goodness. Pero meron ding FB page Pia ng Pinoy Crime Stories din. Yan. So, kaka-launch lang niya. And I hope you can also follow me there para maging updated po kayo sa lahat ng mga magiging storya, mga detalye. Kasi may mga pagkakataon na may mga maliliit na mga detalye pero pag nakita nyo parang, ganun pala na-solve yun. No? So, makikita natin na ang galing din pala mayroon tayong ganung technology or ganun tayong connection na nagdudungtong tong krimen na to sa ganito nangyari. Mind-blowing yung ganung klase ng effort na parang ang galing, ang husay. Talagang ang krimen
Hindi pa pwedeng maitago at lalabas ang totoo. Abangan namin yan, John C. Mr. John Consulta, thank you so much for spending time with us today, for surprising all of us with all these tiny tidbits about you na never kong akalain ay ganun pala. Thank you, John. Good luck and we wish you all the best with Pinoy Crime Stories. Thanks, John. Thank you. Bye. This surprise was planned by the team of Alan Ebora and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Pagiligan, with the wonderful people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!